Ang pagmamahal ay isa sa pinakamasarap na mararamdaman ng isang tao. Pero ano ang handa mong isakripisyo para makuha ang pagmamahal na iyong inaasam-asam? Handa ka bang talikuran ng lahat, pati na ang iyong mga anak, para lang sa pansarili mong kaligayahan? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Alberto, 40 years old at hiwalay sa aking asawa. Mama Mia, lumaki ako sa isang payak na pamumuhay. Maaga akong namulat sa kahirapan. Hindi na rin ako nakapag-aral sapagkat hindi kaya ng aking mga magulang na ako ay pag-aralin. 8 po kaming magkakapatid. Kaya pinagkakasya lang noon ng nanay at tatay namin ang kinikita nila sa pagsasaka. Mama Mia, napatunayan ko talaga na isang malaking bahagi ang lipunan kung papaano nahuhubog ang isang bata. Dahil namulat kami sa isang komunidad na ang tanging hangad lang ay makakain ng kahit 2 beses sa isang araw. Sobra-sobra na kung aabot pa ng 3 beses sa isang araw na pagkain. Mama Mia, hindi ako natutong mangarap ng mataas para sa sarili ko at nadala ko yun hanggang sa aking paglaki. Mama Mia, kahit noong nakapangasawa na ako, ay natatak sa isip ko ang mindset ng aming lipunan. Okay lang basta't may kinakain kahit na hindi nakukumpleto ang 3 beses sa isang araw. Nadala ko yun hanggang sa nakapag-asawa na ako. Nakilala ko si Celia sa isang sayawan sa bayan. 20 anyos lang ako noon at si Celia naman ay 17 gulang lamang. Nagkayayaan lang kaming magpipinsan noon na pumunta sa bayan upang makisali sa kasiyahan doon. At doon ko nga unang nakilala at nakita ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Naalala ko pa kung paano ako natulala sa kanyang kagandahan, lalo na kapag siya ay ngumingiti, Mama Mia. Totoo ang sinasabi ko na talagang maganda si Celia at maputi pa ang kanyang kompleksyon. Nakadagdag pa ang sexy nitong pangangatawan. Kaya hindi ako magtataka kung maraming nanliligaw sa kanya. Mama Mia, wala akong ginawa noon buong gabi kundi ang pagmasdan ang kagandahang tinataglay ni Celia. At nakita ko kung papaano niya isa-isang tinanggihan ang lahat ng mga lalaking gustong makasayaw siya. Hindi sa pangmamaliit, Mama Mia, pero naisip ko noon na wala siguro akong pag-asa sa kanya. Dahil unang-una, hindi naman ako kasing gwapo ng ibang nagkakagusto sa kanya. Tapos wala pa akong pinag-aralan. Ang buong akala ko ay matatapos lang ang gabing yun nang hindi ko man lang siya makikilala. Buti na lamang, Mama Mia, ay magkaibigan pala ang mga pinsan namin ni Celia. Sila ang mga naging tulay upang malapitan at makilala ko ang magandang dilag nung gabing yon. Mama Mia, napag-alaman ko sa kanyang pinsan na hindi talaga taga doon sa probinsya namin si Celia. Nakabakasyon lang daw ito sa bahay nila. Nag-aaral din daw ito sa isang universidad sa kabilang bayan. Kaya naman ay aalis na rin ito sa susunod na araw. Nadismaya ako sa aking nadiskubre, Mama Mia. Wala pa naman akong balak na ligawan si Celia noon, pero gusto kong mas makilala pa siya. Matapos ang araw na yun ay hindi ko na nga muling nakita pa si Celia. Ang sabi ng kanyang pinsan ay bumalik na ito sa kanila para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Mama Mia, simula nung makita ko si Celia ay hindi na talaga siya nawala sa aking isipan. Siguro nga
Ito ang tinatawag nilang pag-ibig. Sinubukan ko pang alamin kung saan nakatira si Celia. Pero hindi pumayag ang pinsan niya na sabihin sa akin ang address nito dahil masyado raw strikto ang mga magulang ni Celia. Ayaw daw ng mga ito na magka-boyfriend si Celia. Mataas daw kasi ang pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Mama Mia, sa totoo lang ay medyo nanliit ako sa sinabi ng kanyang pinsan. Dahil hindi man direkta ay para na rin niyang sinasabi sa akin na hindi ako ang klase ng lalaki na nababagay kay Celia. Alam ko naman yun, Mama Mia. Pero syempre, gusto ko lang namang subukan. Baka sakali magustuhan niya ako. Naniniwala kasi ako, Mama Mia, na hindi mo malalaman kung para sa iyo ang isang bagay kung hindi mo ito sinusubukan. Pagkatapos naming mag-usap ng kanyang pinsan ay nakapagdesisyonan ko na nakalimutan ko na lang si Celia, Mama Mia. Siguro nga, isa lang siyang estranghera sa buhay ko. Hindi ko alam kung papaano ko yun gagawin. Dahil ang totoo, Mama Mia, ay ngayon lang naman ako nakaramdam ng ganitong klaseng pakiramdam. Hindi naman naging kami pero bakit ang hirap-hirap niyang kalimutan? Mama Mia, inengganyo ako ng aking mga barkada na bakit daw hindi ko subukang manligaw ng iba. Baka sakali ay makalimutan ko si Celia. Sinunod ko ang sinabi ng aking mga kaibigan. Niligawan ko ang isang babaeng itago natin sa pangalang Evelyn. Siya ang babaeng hayagang sinasabi at pinapakita sa akin na may gusto siya sa akin, Mama Mia. Siya ang pinili kong ligawan, hindi dahil gusto ko siya, kundi dahil alam kong gusto niya ako at nasisigurado kong sasagutin niya ako, Mama Mia. Siguro nga mali na gamitin ko si Evelyn. Pero ang nasa isip ko noon ay pasasaan ba at matututunan ko din siyang mahalin. Sabi nga nila, kung anong nanakit sa'yo, yun rin ang hihilom nito. Pag-ibig ang nanakit sa akin, hindi ba? Pag-ibig ko para sa isang babaeng walang pag-asa na mamahalin ako. Kaya naman baka ang pag-ibig ng isang babaeng mahal na ako ang pag-asa para mawala ang sugat dito sa dibdib ko. Maganda din naman si Evelyn. At ang balita ko pa nga ay napakabait nito. Higit sa lahat, Mama Mia, kapitbahay ko lang siya. Kaya alam ko na sanay na siya sa payak na pamumuhay namin. Isang linggo matapos ko siyang ligawan ay sinagot na nga ako agad ni Evelyn. Ewan ko ba, Mama Mia, dapat ay masaya ako dahil nasuklian na ng babaeng sinusuyo ko ang aking pag-ibig. Pero nung sagutin ako ni Evelyn ay wala akong naramdamang saya. Lagi pa rin kasing sumasagi sa isipan ko ang kagandahan ni Celia. Kahit nung naghalikan kami ni Evelyn, Mama Mia, aaminin ko na si Celia ang nasa isip ko. Alam kong hindi tama dahil mahal na mahal ako ni Evelyn. Pero ay nung magagawa ko, Mama Mia, kung yun ang nararamdaman ko. Ilang buwan din ang kinailangan bago ko tuluyang matanggap na hindi ko na talaga muling makikita pa si Celia. Kaya naman, Mama Mia, ginugol ko na lamang ang aking buong atensyon sa nobya kong si Evelyn. Mama Mia, hindi ko masasabi na kasing lalim ng nararamdaman ko para kay Celia ang naging pagmamahal ko para kay Evelyn. Pero kahit papaano naman ay alam ko na may nararamdaman na rin ako para sa kanya. Sa katunayan nga ay napag-uusapan na rin namin ni Evelyn ang pagpapakasal at ang pagsasama sa iisang bahay. Alam kong masyado pang maaga dahil pareho pa kaming nasa 22 anyos noon. Pero ganito kasi talaga sa amin, Mama Mia. Maagang nag-aasawa.
Sa amin, yun ang ginagawang libangan. Yun ang pinaka-importante at yun ang goal ng lahat. Ang makahanap ng karelasyon na pwedeng gawing asawa. Mama Mia, ang totoo ay may nangyayari na sa aming dalawa ni Evelyn. At dahil pareho kaming walang alam, ay nagtatalik kami ng walang proteksyon. 5 buwan lang mula nang simulan naming pasukin ang mundo ng pagtatalik, ay nabuntis ko na ang nobya ko, Mama Mia. Wala naman sanang problema yun. Pwede naman kaming magsama sa iisang bahay. Kung hindi ko lang nakita ulit ang unang babaeng pumukaw sa atensyon at sa puso ko. Si Celia. Oo, Mama Mia, muli kong nakita ang babaeng naging dahilan ng pagtibok ng aking puso. Hindi kami nakapag-usap, ni hindi ko nga alam kung nakita din ba niya ako. Pero isa lang ang sigurado ko nung makita ko siya ulit, Mama Mia. Minamahal ko pa rin siya. Hindi pa rin nawala ang nararamdaman ko sa kanya. Nalaman ng aking pinsan yun kaya agad niya akong pinagsabihan tungkol dito. Mama Mia, pinaalalahanan niya ako na magkakaanak na kaming dalawa ni Evelyn. Kaya dapat si Evelyn na ang magiging anak namin ang aatupagin ko at wag ko nang isipin si Celia. Dapat si Evelyn lang daw ang mahalin ko. Pero Mama Mia, paano ko nga ba tuturuan ang aking puso na wag ibigin at wag nang mahalin si Celia? Ano ba ang dapat kong gawin upang mawaglit na siya sa aking isipan at aking damdamin? Mama Mia, nung malaman nga ng aming mga magulang ni Evelyn ang kanyang pagdadalang tao, ay agad nilang plinano ang aming kasal. Simple lang ang naganap na kasalan. Tanging ang malalapit lang namin ang mga kamag-anak at kaibigan ang dumalo. Alam kong dapat masaya ako nung araw na yon, dahil araw yon ang kasal ko. Pero kabaliktaran ang nararamdaman ko, Mama Mia. Hindi ko magawang maging masaya sa kasal naming dalawa ni Evelyn. Tiningnan ko si Evelyn at makikita mo sa kanyang mga ngiti at mata ang labis na labis niyang kasiyahan. Matapos ang kasal namin ni Evelyn ay nagpatayo kami ng maliit na bahay sa likod ng bahay ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung paano ko pakikisamahan ang aking asawa, Mama Mia. Gayong alam ko naman na si Celia talaga ang nais kong makasama. Nakikita ko naman na isang mabuting may bahay si Evelyn. Nakikita ko din kung paano niya inaalagaan ang aming anak matapos niya itong maipanganak, Mama Mia. Pero aaminin ko sa inyong lahat, nananatili lang ako sa piling ni Evelyn dahil sa anak namin. Mama Mia, 1 taon ang lumipas at muling nabuntis si Evelyn. Kahit may mahal akong iba ay hindi ko naman tinatalikuran ang obligasyon ko bilang asawa kay Evelyn. Ilang beses din sa 1 linggo kung kami ay magtalik, kaya hindi na katakataka na mabuntis ko ulit siya. Lalo kong sinipagan ang pagtatrabaho sa bukid. Nagdoble kayod din ako, Mama Mia, at nagtrabaho bilang kargador sa palengke kapag walang tanim sa bukid. Lumalaki na kasi ang aming pamilya, kaya alam ko lalaki na rin ang gastusin. Ginawa ko ding dahilan ng aking pagdodoble kayod, Mama Mia, upang hindi na magtanong ang asawa ko kung bakit may mga oras na ang lalim-lalim ng iniisip ko. Hindi naman siguro kundi sino ang iniisip ko, Mama Mia. At alam niyo na yon, walang iba kundi ang babaeng una kong minahal, si Celia. Isang araw, Mama Mia, habang nagtatrabaho ako sa palengke, ay may nakita akong pamilyar na babae. Kahit nakatalikod siya, ay alam na alam ko kung sino siya.
Memoryado ko ang hugis niya mula ulo hanggang paa. At siya lang din ang nagpapakaba ng puso ko ng ganito. Ang babaeng tinutukoy ko ay walang iba kundi ang babaeng laging laman ng aking isip at damdamin. Si Celia. Mama Mia, ilang buwan ko ding hinintay ang pagkakataong muli ko siyang makita. Kaya naman hindi na ako nag-aksaya ng oras. Lumapit ako sa kanya upang magpakilala dahil baka nakalimutan na niya ako sa tagal ng panahon nung una kaming ipinakilala sa isa't isa. Walang mapagsidla ng kaligayahan ko nung sinabi niya ito. Oo naman no, naalala pa kita. Kung tutuusin Mama Mia, simpleng bagay lang naman yun sa iba. Pero para sa akin, nagbigay ito ng pag-asa na baka tulad ko ay lagi rin akong iniisip ng babaeng minamahal ko. Bakit hindi niya ako nakalimutan? Mama Mia, sa saglit naming pag-uusap ay nalaman ko na 2 linggo na siyang mananatili dito sa bayan namin. Break daw kasi nila sa klase. Hindi ko pinahalata ang sayang nararamdaman ko dahil baka mailang pa siya sa akin. Mama Mia, lalo akong ginanahang magtrabaho sa palengke. Maaga akong pumupunta at gabi na akong umuwi. Ang totoo kasi niyan, may pwesto kasi sa palengke ang pinsan niya kaya madalas ay tumutulong doon si Celia. Para akong binata kung umasta Mama Mia. Kahit maaga namang natatapos ang aking trabaho ay gabi na akong umuuwi ng bahay. Hinihintay ko pa kasing magsara sina Celia. Sinasabayan ko kasi sila sa kanilang pag-uwi. Nung tinanong niya ako kung bakit ay sinabi ko na lang na delikado para sa 2 babae ang umuwi ng ganong oras ng gabi. Baka mapagtripan pa sila ng mga kanto boys. Naniwala naman ang mga ito sa binigay kong dahilan. Mama Mia, ginamit ko din ang pagdodoble kayod ko upang hindi mahalata ng aking asawa ang aking pagbabago. Sa totoo lang, Mama Mia, nagsisimula na akong magkasala sa aking asawa. Alam kong mali pero hindi ko kasi talaga mapigilan ang aking sarili. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng kaligayahan. Pagkatapos ng 2 linggo ay umuwi na nga sa kanila si Celia, gaya nung sinabi niya nung una naming pagkikita sa palengke. Pero alam ko na may nagbago sa amin Mama Mia. Dahil ngayon ay nagpaalam na siya sa akin at nangako pa siya na babalik daw siya kapag nagkaroon din daw ng break sa kanilang eskwela. Higit kong napatunayan Mama Mia na mas naging close na nga kami nung niyakap pa niya ako bago siya umalis. Mama Mia, kahit umuwi na si Celia sa kanila ay hindi naman ako nalungkot. Dahil alam ko at naniniwala ako sa pangako niya na babalikan niya ako. At dahil sa pangakong yun Mama Mia, alam ko at nararamdaman ko na may pagtingin na rin sa akin si Celia. Ang pinoproblema ko na lang ay hindi ko pa nasabi sa kanya ang tungkol sa asawa kong si Evelyn. Kasabay ng unti-unti naming pagiging close ni Celia ay ang unti-unting pagkawala ng katiting na nararamdaman ko para sa asawa ko. Napagtanto ko Mama Mia na matagal na pala akong walang gusto kay Evelyn. Ang problema ko lang nakasal na kami. Kaya alam ko Mama Mia na hindi ko na magagawang pakasalan pa si Celia kung sakali. Pero sa ngayon ay tama na muna sa akin ang malaman na may nararamdaman din para sa akin ang babaeng minamahal ko. Hahanap na lang ako ng paraan upang hindi siya umayaw kapag nalaman niyang kasal na ako sa iba. Mama Mia, nalaman ulit ng pinsan ko ang ginagawa kong paghahatid sundo kay Celia at sa pinsan niya.
Kinausap ako ng pinsan ko na tigilan ko na raw ito habang kaya ko pa at habang wala pang nasisira. Dahil kapag nagkataon, hindi lang daw ang pamilya ko at pamilya namin ni Evelyn ang masisira, kundi pati ang pamilyang kinalakihan ni Celia. Tinanong pa niya ako, Mama Mia, kung kakayanin ko bang sirain ang pamilyang pilit binubuo ni Evelyn. Ang mga anak ko daw ang labis na maaapektuhan kung sakaling maghiwalay kaming dalawa ni Evelyn. Mama Mia, sana ay maniwala ka kung sasabihin kong ginagawa ko naman ang lahat para mahalin ko ang asawa ko. Nag-focus ako sa lahat ng kanyang mga magagandang ugali at katangian. Pero kahit anong pilit ko, Mama Mia, ay nangingibabaw pa rin ang nararamdaman kong pagmamahal para kay Celia. Kaya dumating sa punto, Mama Mia, na napagod na akong pilitin ang sarili ko. Hinayaan ko na lang ang lahat. Nagdesisyon ako noon na kung papayag si Celia na maging akin, ay iiwanan ko si Evelyn at ang mga anak namin. Alam kong kamumuhian niya ako pati na rin ang aking pamilya. Pero ayos lang kung ang kapalit naman noon ay ang kaligayahan ko sa piling ng aking minamahal na si Celia. Mama Mia, hinintay ko ang pagbabalik ni Celia. Ang araw ay naging linggo hanggang naging buwan. Pero wala pa ring Celia na bumalik. Minsan nga ay hindi na ako nakatiis kaya pinuntahan ko ang pinsan niya sa pwesto nito upang itanong ang kalagayan ni Celia. Ang sabi sa akin ng pinsan niya ay busy daw si Celia sa eskwela. Examination week daw kasi kaya hindi niya daw ito madistorbo. Pero isang balita ang pinarating nito sa akin na siyang nagpasabik sa akin, Mama Mia. Pupunta raw sa kanilang bahay sa susunod na buwan si Celia. Mama Mia, hindi na ako makapaghintay na dumating ang araw na yun. Ang isang buwan na paghihintay ko sa muling pagbabalik niya ay ang pinakamataas na buwan sa buong buhay ko. Mama Mia, habang naghihintay ako sa pagbabalik ni Celia, ay nagpursigi na lang ako sa aking pagtatrabaho. Nag-ipon ako ng husto nang sa ganoon, sa pagbabalik niya ay may panggastos ako kapag yayayain ko siyang mag-date kaming dalawa. Nag-ipon din ako para may maibibigay ako kay Evelyn. Nang sa ganon ay hindi ito masyadong magtanong kapag gagabihin ako sa pag-uwi. Isang araw, Mama Mia, ay dumating na nga ang babaeng pinakahinihintay ko. Pinuntahan ko agad siya doon sa pwesto ng pinsan niya. Mama Mia, dahil siguro sa sobrang galak ay nayakap niya ako sa pagkakita naming dalawa. At dahil sa miss na miss ko na rin siya, ay hindi ko na rin pinigilan ang sarili kong yakapin siya ng mahigpit. Kung may makakakita lang sa amin ay sigurado akong mapagkakamalan kaming dalawa bilang magjowa. At yun ang gusto ko, Mama Mia. Gusto kong ipagsigawan na mahal ko ang babaeng ito. Pero syempre, kailangan kong pigilan ang sarili ko dahil sa mata ng mga tao at sa mata ng batas ay kasal ako kay Evelyn. Nakatali na ako kaya kung anumang namamagitan sa aming dalawa ni Celia, kahit wala pa yung opisyal na tawagan, Mama Mia, ay makasalanan na. Nung mga sumunod na araw ay naglakas na ako ng loob na yayain si Celia na mag-date. Pumayag naman siya at agad akong nag-set ng araw para sa aming dalawa. Umaga pa lang ay umalis na kami. Dinala ko siya sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Gusto ko kasing mamasyal na malayang mahawakan ang kaniyang mga kamay. Mama Mia, talagang in-enjoy namin ni Celia ang araw ng aming date. Kumain at namasyal kami habang magkahawak ang aming mga kamay. Napagkwentuhan din namin ang buhay niya bilang estudyante. Nakwento nga niya na medyo mahigpit ang kanyang magulang, lalo na pagdating sa pakikipagrelasyon.
Katunayan nga ay ang alam ng mga ito na kasama niya sa pamamasyal ay ang kanyang pinsan. Buti na lang at handa ang pinsan niyang pagtakpan kaming dalawa. Mama Mia, hindi yun ang naging huling paglabas namin ni Celia. Nakailang labas pa rin kami pero hindi ko pa rin sinasabi sa kanya ang tungkol kay Evelyn. Natatakot kasi ako sa magiging reaksyon niya, Mama Mia. Ayokong sirain ang kasiyahan naming dalawa. Bahala na. Ang importante, alam kong may nararamdaman din para sa akin si Celia. Alam kong mahal niya rin ako. Oo, Mama Mia, hindi pa niya ako opisyal na sinasagot pero kapag nagsasabi ako sa kanya na mahal kita, ay sumasagot din naman siya na mahal din kita. Naisip ko nga minsan, Mama Mia, na sana pala ay hindi ako nagpadalos-dalos na pakasalan si Evelyn noon. Mas mabilis lang sana siyang hiwalayan para maging malaya at maging tuluyang masaya kaming dalawa ni Celia. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinaka-inaasam ko, sinagot na ako ni Celia at naging opisyal na ang relasyon naming dalawa. Nagpapasalamat ako dahil hindi ito nagtatanong kung kailan ko siya ipapakilala sa aking pamilya. Iyan kasi ang isang bagay, Mama Mia, na alam kong mahihirapan akong ibigay sa kanya dahil mapapatay ako ng pamilya ko at hindi lang ng pamilya ko kundi maging pamilya ng asawa ko. Patago lang ang pagkikita naming dalawa ni Celia pero masaya pa rin ako. Ang akala ni Celia, Mama Mia, ay kaya kami nagtatago ay dahil ayaw naming malaman ng kaniyang magulang. Hindi niya alam na kaya kami nagtatago ay dahil ayaw kong malaman ng aking asawa ang aming relasyon. Ang totoo niyan, Mama Mia, kaya rin ako nagtatago dahil ayokong maputol ang kasiyahan na nararamdaman ko. Ngayon lang ako naging masaya ng ganito. At ang akala ko nga ay tuloy-tuloy na ang aming kaligayahan, pero nagulat na lang ako ng isang araw ay biglang nakipagkita sa akin si Celia nang wala naman kaming usapang dalawa. Namumugto ang mga mata niya habang nagmamakaawa siya sa akin na ilayo ko na raw siya sa kanyang mga magulang at pamilya. Pagod na raw siya sa pakikialam ng mga ito sa buhay niya. Nakita niya ang pagdadalawang isip ko. Kaya inamin nito sa akin na umpisa pa lang ay alam niya na may asawa na ako, Mama Mia. Kaya alam niyang kailanman ay hindi ko siya mapapakasalan. Pero hindi daw niya kailangan ng kasal. Ang tanging gusto lang niya ay ang magkasama kami sa iisang bubong na parang mag-asawa. Mama Mia, nawala ang agam-agam ko dahil sa ipinagtapat sa akin ni Celia. Plinano na namin ang aming pag-alis dalawa. At dumating na nga ang araw na napagkasunduan naming dalawa. Bago ako tuluyang lumisan sa aming tahanan, ay pinagmasdan ko ang aking mag-iina sa huling pagkakataon. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba ang ginagawa kong ito. Ang tanging alam ko lang ay ang nararamdaman ko para kay Celia. Gaya ng aming napag-usapan ay nagkita kami ni Celia sa terminal ng bus. Hinatid siya ng kaniyang pinsan. Nagpaalam na ang mga ito sa isa't isa bago namin tinalikuran ng lahat ni Celia. Mama Mia, ang nilipatan namin ni Celia ay katulad lang din ng pinagmulan ko. Meron din itong payak na pamumuhay na komunidad. Nagrenta kami ng bahay na siyang magiging tahanan naming dalawa. Naikukumpara ko ang pagsasama namin ni Celia ngayon sa pagsasama namin ni Evelyn noon. Kung sa gawaing bahay ay masasabi kong mas mahusay si Evelyn. Pero kung sa ibang bagay katulad na lamang ng pangangailangan ng isang lalaki sa pagtatalik, ay di hamak na mas mahusay si Celia, Mama Mia. Puno ng kaligayahan ang aming pamumuhay ng kaming dalawa. Tuluyan na naming kinalimutan ang aming mga naiwan.
Napagkasunduan na rin namin na hindi na namin pag-uusapan ang mga tao mula sa aming nakaraan, katulad na lamang ng aking asawa at mga anak. Mama Mia, hindi ko maiiwasan na mamiss ko ang aking mga anak. Pero dahil ayoko naman na mag-away kaming dalawa ni Celia, ay mas pinipili ko na lang na suluhin ang aking nararamdaman. Nagkasundo na din kaming dalawa na gagawa na lang kami ng sarili naming pamilya. At sa kagustuhan nga na makabuo kami kaagad ay inaraw-araw namin ni Celia ang pagtatalik. At kahit ganon, Mama Mia, ay katakataka na hindi pa rin ako nagsasawa kay Celia. Sadyang iba nga talaga siguro kung mahal mo ang iyong kaniig. Hindi din naman nagtagal ay nabuntis at nanganak si Celia ng isang baby girl. Mama Mia, muli ko na namang nakita ang pagkakaiba ni Celia at ni Evelyn. Ang dati ko kasing asawa ay mahaba ang pasensya lalo na pagdating sa aming mga anak. Pero si Celia ay hindi nakakatagal sa pag-aalaga ng aming anak, lalo na kapag ito ay balisa at umiiyak. Dahil pinili kong makasama siya ay mas hinabaan ko na lang ang pasensya ko para kay Celia. Kahit pagod na pagod ako sa trabaho, ay ako pa rin ang nag-aalaga ng aming anak sa pag-uwi ko, Mama Mia. Sa anak namin ni Celia ko na lang ibinuhos lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na naipon sa akin dahil sa pagkakawalay ko sa aking mga anak. At habang tumatagal nga ang aming pagsasama ni Celia ay nakikita ko ang tunay niyang ugali, Mama Mia. Lagi siyang nagdadabog kapag maliit lang ang naaabot kong pera sa kanya. Oo, Mama Mia. Halos lahat ng pag-aaway namin ay tungkol sa pera. Gusto ko na ring magalit sa kanya pero pinili ko pa ring intindihin siya. Alam ko naman kasi na hindi siya sanay sa ganitong klase ng buhay. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng hirap. Dahil kumpara sa pamilya ko, Mama Mia, ay mas nakakaangat naman ang pamilya ni Celia. Pero kasi Mama Mia, hindi ba dapat ay alam na niya na ganito talaga ang mangyayari sa aming dalawa? Alam naman niya na wala talaga akong natapos at wala akong ibang alam na trabaho kundi ang maging isang kargador at ang magtrabaho sa bukid katulad ng aking mga magulang. Lagi na niya kasing sinasabi na bakit ko daw siya binuntis, gayong hindi ko naman pala kayang ibigay sa kanya ang maginhawang buhay. Hindi ko maintindihan kung bakit niya isinusumbat sa akin ang mga bagay na pareho naman naming ginusto, Mama Mia. Hindi naman lingid sa kaalaman niya kung ano lang ang kaya ko. Mama Mia, ayoko mang aminin, pero may parte sa sarili ko na parang nagsisisi na sa aking mga naging desisyon noon. Hindi sa hindi ko na mahal si Celia. Sadyang hindi lang kasi sapat ang pagmamahal upang magtagal ang isang relasyon. Akala ko noong una, Mama Mia, basta't mahal namin ni Celia ang isa't isa, ay kaya naming lagpasan at harapin ang kahit na anumang pagsubok. Pero darating talaga sa punto na marirealize mo na hindi na sapat ang pagmamahal lang. Mama Mia, isang araw ay nabigla na lang ako dahil biglang nagbago ang ugali ni Celia. Yung babaeng lagi na lang galit ay bigla na lang naging mabait. Nakikita ko na rin na naging pasensyosa na siya pagdating sa aming anak. Kahit hindi siya marunong magluto ay nakikita ko ang efforts niya para pagsilbihan ako. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ang nangyari at bakit nagbago ng ganon si Celia. Pero kung ano man yun, ay masaya na ako dahil sa wakas ay unti-unti na ring nabubuo ang pamilyang pinapangarap ko kasama si Celia. At dahil sa kanyang pag-aalaga ay mas sinipagan ko pa ang aking trabaho. Nakikita ko din ang tuwa sa mga mata niya sa tuwing malaki-laki ang naiaabot kong pera. Puro kabaitan at kabutihan ang pinapakita sa akin ni Celia noon, kaya naman, Mama Mia, ni sa hinagap ay wala sa isip ko
na magagawa niya akong iwanan at dalhin pa ang anak naming dalawa. Mama Mia, isang araw ay nagising na lang ako na wala na sa tabi ko ang aking mag-ina. Pati ang mga gamit at damit ng mga ito ay wala na rin sa bahay. Tanging isang sulat lang sa ibabaw ng lamesa ang naiwan para sa akin. Labis akong nanlumo, Mama Mia, nung mabasa ko ang nilalaman ng kaniyang liham. Mahal kong Alberto, sana ay mapatawad mo ako sa aking nagawa, pero kinailangan na kitang iwan. Sumama na ako kay Danny. Isinama ko ang ating anak dahil alam kong si Danny ang makakapagbigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Huwag mo sanang isipin na hindi kita mahal. Pero alam kong alam mo na sadyang hindi sapat ang pagmamahal para mabuhay. Huwag mo na rin kaming hanapin dahil hindi na ako magpapakita pa sa'yo. At kung mahanap mo man ako, hindi rin ako sasamang muli sa'yo. Hangad ko ang kaligayahan mo, Alberto. Sana matagpuan mo na rin ang babaeng nararapat para sa'yo. Mama Mia, dumaloy ang mga luha ko sa aking mga mata matapos kong basahin ang laman ng sulat ni Celia. Nagwala ako sa galit. Gusto ko silang hanapin pero saan at paano? Ni hindi ko nga alam kung sino si Danny na tinutukoy niya. Mama Mia, ilang buwan din akong nanatili sa bahay namin ni Celia. Umaasa akong babalik siya kasama ang anak naming dalawa. Pero umabot na lang ng halos 7 buwan ay walang Celia na dumating. Kaya naman, Mama Mia, nagdesisyon na lang akong bumalik sa aming bayan. Mama Mia, bumalik ako na ang tanging dala ay ang kahihiyan sa aking kasalanang nagawa. Alam kong malabong mapatawad pa ako ni Evelyn dahil sa mahigit 2 taong nawala ako ay hindi ako nagparamdam sa kanya. Hindi ako nakapagpadala ng sustento para sa aming mga anak. Nung umalis kasi kami ni Celia sa bayan namin, ay sabay kong tanilikuran lahat ng aking obligasyon sa aking pamilya at mga anak, Mama Mia. Dahil hindi na nga bumalik si Celia sa bahay namin, ay napagdesisyonan ko na umuwi na sa aming probinsya. Nalaman ko kasi mula sa kaibigan ko, Mama Mia, na hindi na pala doon nakatira sa bahay namin sina Evelyn at ang aking mga anak. Nung nakarating ako doon ay itinuro niya sa akin kung nasaan nakatira ngayon ang aking mag-iina. Umalis daw kasi ang mga ito sa bahay namin 3 buwan matapos ko silang layasan at sumama kay Celia. Mama Mia, isang maliit pero konkretong bahay ang itinuro sa akin ng aking napagtanungan. Magpapakita na sana ako sa mag-iina ko pero parang nawalan ako ng kakayahang lumakad palapit kay Evelyn nung makita ko siya at ang aking mga anak na masayang-masayang nagtatawanan kasama ang aking pinsan. Larawan sila ng isang masaya, kontento at buong pamilya. Wala akong karapatan na magalit kay Evelyn dahil ako naman ang unang nang iwan. Minabuti ko na lang na umalis doon at wag nang magpakita pa sa kanila. At narinig ko mula sa aking kaibigan, Mama Mia, na ang naging sandalan pala ni Evelyn nung iniwan ko sila ay ang aking pinsan. Hanggang sa nagka-developan ng mga ito. Nakikita daw ng lahat na mahal ng pinsan ko, hindi lang si Evelyn kundi maging ang mga anak ko, Mama Mia. Hindi na rin ako nagtagal sa lugar namin dahil pinakiusapan ako ng aking mga magulang na umalis na lang para nang sa ganon ay hindi na magkaroon pa ng gulo. Huwag ko na raw guluhin ang buhay ni Evelyn lalo na ng mga anak namin. Dahil masaya na raw sila kasama ang pinsan ko, Mama Mia. Doon ko naisip, Mama Mia, na iba ang naging kapalit nang dahil sa sobrang pagmamahal na naramdaman ko noon para kay Celia.
Dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay nawala sa akin ang lahat. Napakasakit marinig na ang mga anak mo ay ibang lalaki ang tatawaging papa. Sa ngayon, Mama Mia, ay meron na rin akong bagong kinakasama. Pero wala pa kaming anak dalawa. Alam niya lahat ng mga pinagdaanan ko, lahat ng mga maling desisyon ko, at lahat ng yun ay naintindihan niya. Mama Mia, hindi ko itatanggi na hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na darating ang araw na makakasama kong muli ang aking mga anak, pati na rin ang anak ko kay Celia. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras para basahin itong kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Alberto. Alberto, hindi ko masasabi sa iyo na nalulungkot ako sa nangyari sa buhay mo. Kasi sa totoo lang, sa tingin ko lahat ng nangyari sa buhay mo, ikaw naman ang may gawa noon. Ikaw ang may kasalanan kung bakit humantong sa ganyan ang buhay mo. Unang-una, ikaw ang nagdesisyon na ligawan si Evelyn kahit ang mahal mo ay si Celia. Pangalawa, ikaw ang nagdesisyon na galawin si Evelyn at buntisin siya kahit may iba namang nilalaman ang puso mo. Pangatlo, ikaw rin ang nagdesisyon na pakasalan si Evelyn kahit alam mo na hindi matibay ang pagmamahal mo para sa kanya. Pang-apat, ikaw rin ang nagdesisyon na iwan si Evelyn at ang mga anak ninyo dahil kay Celia at sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya lahat ng naging desisyon mo sa buhay, ito ang kinahantungan, itong buhay mo ngayon. Hindi ka nakinig sa pinsan mo. Hindi mo pinahalagahan ang isang babaeng lubos na nagpapahalaga sa iyo. Kaya sana maging lesson ito sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa storya ni Alberto. Huwag tayong manggamit ng ibang tao para kalimutan ang iba pang tao. Kung nasasaktan tayo dahil sa isang tao, huwag tayong gumamit ng iba para maghilom ang sugat na yun. Antayin natin ang panahon at magdasal tayo na maghilom tayo at magmahal ng totoo bago tayo magpapasok ulit ng ibang tao sa ating buhay. Dahil kapag gumawa ka ng isang maling desisyon, sa totoo lang, magiging domino effect. Lahat na ng desisyon na gagawin mo, magiging mali na. Kaya ang gawin mo, maghilom ka muna. Kung hindi mo mahal, huwag mong ligawan. Yan ang problema sa inyong mga lalaki. Nananahimik kaming mga babae, tapos guguluhin nyo, liligawan nyo, tapos sasaktan nyo lang. Yan ang problema. Kaya sana wag niyong gawin yan. Maraming salamat sa pagkikinig niyo sa kwento ni Alberto. Kung kayo ay naaliw sa kanyang kwento, wag niyong kalimutang i-like at i-share ang kanyang video. Wag niyo rin kalimutan na kung meron kayong mga sariling kwento ng buhay na gusto niyong i-share, i-email niyo lang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalimutan po na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Ako po si Mama Mia. Magandang araw.